Napakababa daw ng kanyang BP. So hindi maganda po yung kalagayan ni Tatay Rodolph. Kaya minabuti ng team na puntahan sila dito para kumustahin. Natatanggal yung balat niya? Opo. Marami? Kasi ang ka-text ni Ate Lynn din si Aling Rochelle. Opo. Kaya yun, kaya dali-dali kami nagpunta dito dahil gusto kong malaman. Kasi kahit kami, nagulat talaga na sabi, delikado si tatay. Magbibigay ako ng tulong para sa inyo, Oh. Bigay ako 10,000 to 4, 6. Gusto ko sana kahit papano dito ako. Kasi yung baby ko nga. Naintindihan ka Gusto ko namin. po sana alagaan si Papa. Kasi nagsabi siya sa akin nung nasa hospital po. Sabi, ang hirap daw po pag wala siyang kasama dito. Daddy Frankie, ngayon ay tumulong, kaagapay mo. So yun mga kababayan, mga kabarangay, magandang hapon po sa atin lahat at panibagong araw, panibagong vlog. Mga kababayan, sa araw na ito, dali-dali kaming nagpunta dito sa bahay nila Ate Dangdang at saka si Ate Laika. Dahil nung araw na nasa Isabela kami, nag-message po si Ate Linlin, yung panganay nilang kapatid na si Tatay Rodolph is sinugod sa ospital dahil sa kanyang napakababa daw ng kanyang BP. And then nakita namin yung mga forward ni Ate Linlin na medyo hindi maganda po yung kalagayan ni Tatay Rodolph. Kaya minabuti ng team na puntahan sila dito para kumustahin at makausap si Ate Laika saka si Ate Dangdang kumusta na sila. At ito, may dala kaming prutas para sa kanila, pero kakausapin muna natin kung ano nga ba talaga nangyayari kay Tatay Rodolph, no? So, Ate Laika, kumusta kayo dito? Ayos lang naman. Si Ate Dangdang, Okay lang naman. ano nangyari sa tatay mo, papa mo? Namamalat yung balat niya. Tapos, Yun lang. ano pakiramdam ng tatay mo, papa mo? Bukod sa pamamalat ng balat, natatanggal yung balat niya? Opo. Marami? Opo. Paanong natatanggal? Yung namamalat. Namamalat yung balat. So bakit dinala sa ospital? Namamalat nga po yung balat. Kasi namamalat, okay. Ate Laika, ano nga ba talaga nangyari? Kasi kahit ako, mga kababayan, nagulat po ako, lalo na dun sa mga picture na pino-forward, na bahala rin po ako. Kaya kahit kararating lang namin kahapon, ito, diretso na kami dito para kumustahin sila. Anong nangyari, Ate Laika? Nung mga po kasi, hindi daw po siya nakakakain ng maayos. Sinabi ko po bilhan siya ng yung tubig po na Pocari Sweet. Para kahit papaano po, kahit pag wala man siyang makain, meron yung parang, sabi po kasi ni Ate Lynn din, parang dextrose na din daw po kasi siya. Tapos yung gatas po. Kaso nung last na bago po siya ipunta sa hospital, kahit daw po yun, hindi niya daw po malunok. Parang sinusuka din po niya. Nilalabas niya. Opo. Kahit nga po yung gamot niya sa TV nung araw na bago siya ipunta sa hospital, dalawang gamot lang daw po yung ininom niya. Ang dami na daw pong tubig yung nilunok niya. Pabalik-balik lang daw po dito niya yung Hindi niya malunok talaga. Hindi po. Hindi tatanggapin ng katawan niya. Opo. Tapos po nung yung bunganga niya po, lahat po dito sa bunganga, tas dito sa bibig, bitak-bitak po na hindi siya, kahit sabaw po na, kahit konting lasa lang, masakit daw po pag kahit nga daw po tubig, hindi niya na din po malagay sa bunganga niya kasi mahapdi daw po. So ilang araw na siya sa paggamutan sa ospital? Mag 3 days po yata ngayon. O 3 days na. Opo. Tapos po nung yung pagbabalat po ng kamay niya, mas groma. Nung pumunta po kami dito, nakakakain pa naman po siya noon. Tapos po kasi po nung bago po siya mapunta sa hospital, pumunta po kami dito, nag-usap po kami ng asawa ko na dito na po sana kami mag-i-stay ni Dalia. Kaso nga po,
kinagabihan po nung pagpunta namin dito, inubo po siya, narinig din po ni Papa. Kaya parang nag-alala din po si Papa agad. Kaya sabi Inubo niya, si Dalia po, Mm. tas bahing na po ng bahing. Kaya sabi po ni Papa nun, kung saan mas okay si Dalia, doon na lang muna siya. Oo. Eh kahit po mabigat sa loob na umuwi, siyempre mas isipon ko pa din po yung baby ko kasi ganun na nga po si Papa. Alangan naman po madagdagan na naman. Huwag naman na po sana. Kaya umuwi din po kami nung pagkatapos po ng check-up niya, umuwi na din po kami diretso sa bahay nila ng asawa ko, Daddy Frankie. Kaya nung ano na yun, kamusta naman po kami ng kamusta sa kanila. Sabi naman po nila okay. Kaya parang mas gumagaan. Kaso po nung ano na, sabi po nila hindi tatakbo na sa ospital. Nagulat na lang po ako kasi naglalaba po ako noon. Bigla na lang pumunta yung kapatid ko doon. Sabi niya, ate, punta namin sa ospital si Papa. Sabi niya, kasi hindi ko pumawakan yung cellphone ko noon. Nag-chat na po pala sila noon. Tapos nung pinunta po sila doon, agad po ako nag-chat sa kuya ko kasi nga po wala naman pong magbabantay kay Dalia noon. Hindi naman po nila mapatahan. Kaya pinunta daw po nila. Chinat ko na agad yung asawa po ng kuya ko na sana na kasamahan sila doon. Kasi wala pong kasama yung bunso namin na nagtakbo kay Papa doon eh. Meron po yung yung pinsan po namin dyan sa may Kanyugan. Inutusan po siya ng lola namin na ipunta na si Papa sa ospital. Kasi grabe na daw po talaga yung niya. Nung pinunta po, yun. Doon po na tas na-diagnose po siya ng atopic dermatitis. Anong ibig sabihin nun? Ano naman po yung dito sa balat niya po. Sa balat talaga. Opo. Yung balat niya po, kaya daw pong gamutin ng hospital diyan kaso yung sa balat dito sa labas lang po. Kasi sabi po ng doktor kung magagamot nila yung dito sa labas pero kung meron sa loob useless lang na magamot yung sa labas kasi lalabas at lalabas daw po yung nasa loob kaya kailangan niya daw po ng magpa-derma. Yun po, yun yung inaano po namin, hindi siya nakakakain kaya lalong nanghihina yung katawan. Hanggang ngayon niya. di pa siya nakakain. Mas okay naman na daw po ngayon, nakakakain siya pa unti-unti ulit. Kaysa dati nung bago po siya pinunta. Nagulat kasi ako mga kababayan sa message po ni Ate Linlin kasi ang ka-text ni Ate Linlin si Aling Rochelle. Po. Then pino-forward sa akin ni Aling Rochelle kasi pag sa akin di ko talaga marireply agad. Kaya yun, kaya dali-dali kami nagpunta dito dahil gusto kong malaman kasi kahit kami nagulat talaga na sabi delikado si tatay. Okay. Parang naggrabe yung sitwasyon ni tatay at yung pino-forward na picture talaga is nakahiga, nakabalot ng kumot. Ngayon po kagabi po nanginginig daw po siya. Nanginginig. Pero hindi naman daw po siya mainit. Kaya sabi po ni ate baka nasa loob yung sinat niya. Kaya nanginginig siya. Pero bilang mga anak, kung sa ngayon sino nagbabantay? Ilan sila? Dalawa po. Yung Dalawa. kuya ko po tapos yung kapatid ko pong bunso. Ilang taon yung kuya mo? Nasa 29. Alam na rin naman niya. Opo. So ibig sabihin, ano ang status ni tatay, kalagayan niya, ayon sa doktor? Ano yung sinabi nila? Ang binabantayan na lang daw po nila yung hindi niya pagkain, tas yung sabi niya po dito. Pero meron naman na daw po siya nireseta na pang gargle niya daw po para mag-heal yung dito sa Pero buwan. nakakausap naman na si tatay. Opo, nakakausap po. Mas okay na po siya ngayon. Okay, buti kung Kesa ganun kasi nung- nag-alala talaga ako. No? At saka si Ate Linlin, sabi niya, nagsabi siya na uuwi din siya dito. Opo. Yun natuwa ako. Sabi ko po kasi nung bago po sila umuwi, nagsabi na ako na ate, walang kasama sila Papa, alam mo naman yun. Sabi ko po sa kanya nun. Ganito si Dalia, gusto ko sana mag-1 taon muna siya bago kami pumunta ulit dito. Kaya sabi ko, dito mo na lang muna i-enroll yung mga bata. Sabi ko, po siya, parang nag-alangan siya yung nga pong, parang iniisip niya yung sasabihin ng ibang tao. Tapos po yung pag-enroll niya sa mga bata, gastusin po lahat. Tapos nung nagtuloy pa din po silang umuwi. Kaya nung na-hospital po si Papa, kinausap ko din po ulit si ate. Sabi ko, kailangan ka talaga sa bahay, ate. Pinilit ko naman na iuwi si Dalia doon para kasamahan si Papa, kaso wala. Sabi ko,
Kaya sabi niya po, uwi na lang daw po muna sila dito. Lilipat yung mga bata Opo. rito. Ililipat Oo, daw natuwa po. ako nung ganun yung sitwasyon. Alam mo naman, mula sa Paul nung nakilala ko kayo, masaya ako na may kasama ang tatay nyo tsaka si Ate Dangdang. No? Although, honestly, nalungkot din ako nung una na nawala kayo dito dahil alam ko talaga na walang mag-aalaga sa kanila. And then ngayong nangyari. Pero syempre naintindihan ko rin yung side nyo dahil sa anak mo nga. No? Pero ngayon parating na yung ate mo, sana nga magiging okay. No? Lalong-lalo na si ano. Kumusta pag inom ng gamot niya? Natutuloy. Opo, Very tuloy-tuloy good. naman. Si tatay sa gamot niya sa... Yung TV? dinala po nila Ano po? dinala po nila lahat ng Pero gamot. naiinom niya rin. Opo. O kasi inano rin namin kay Doc Lagman yun, kinausap ni... Kung ano yung pinoforward ng ate mo, pinoforward din namin kay Doc Lagman. At sinabi namin na nasa ospital siya ngayon, sabi niya, sige, paubaya muna sa ano. No? Yung TB niya lang po atang iniinom niya ngayon. Yung para sa TB niya lang po ata. Para sa TB, bakit? Hindi ko po, kasi hindi niya daw po malulunan eh. Kaya yung TB pa lang Kasi daw po. marami siyang gamot, no? Opo. Kasi mga kababayan, si Tatay Rudolph, ang daming gamot na binigay ni Doc Lagman kasi ang daming ginagamot na, ang daming ginagamot na sakit niya. Opo. Kaya sana malagpasan ni Tatay Rudolph, mga kababayan, samahan niyo po kami. Ipag-pray natin na kayanin ng katawan ni Tatay Rudolph dahil sa katandaan na rin niya siguro, parang hindi kinakaya ng katawan ni Tatay Rudolph yung ibang gamot. Yun ang in-explain sa akin ni Doc Lagman. Di ba? Kaya sabi ni Doc Lagman, pag maging okay yan, so pwedeng i-adjust yung iba, which is yun naman talaga dapat siguro. Hindi naman ibibigay ng doktor yan, no? At least, nalaman natin, no? Mag-pray tayo. Nalaman din namin kasi talaga nag-alala ako. No? Kuya Rizky, yung mga prutas pahingi. Dalhin nyo dito. Bumili kami ng prutas, Ate Dangdang, para hindi kayo magkasakit. Oh. Thank you po. Kasi mahirap na may sakit na si tatay, tapos magkasakit pa kayo, Ate Dangdang. No? Tsaka mayroon pang nagpapabigay ng tulong para sa inyo. Yan, galing kay Dina ng Murrieta, California. 6,165 tulong para sa pamilya ni Tatay Rudolph, no? Okay. 6,165. Bahala ka na po, Ate Laika, ha? Ito yung 15 pesos. 1, 2, 3, 4, 5, 6,165. Okay? Galing po yan kay Ma'am Dina ng Murrieta ng California. Ma'am Dina, Murrieta, California, maraming salamat po sa tulong ninyo, saktong-sakto, kasi alam ko walang-wala ng pera sila Tatay Rudolph. No? Ano masasabi ni ate? Maraming salamat po, Ma'am Dina Murrieta. Ma'am Dina Murrieta, ma'am. Kasi sabi po nila, Papa, nagsabi po siya sa akin nung pumunta po kami doon, dumalaw. Sabi niya, ubos na agad yung pera ko dito. Sabi niya, yung gastusin, tas yung mga bilhin daw po ng gamot niya doon. Kasi yung vitamins po na dinagdag sa kanya, iniinom niya po ulit. Kaya bumili din po sila. Tas yung araw-araw po na biyahe nila, kaya ang mahal na po ng gas ngayon. Yun din po yung inaano nila kada biyahe dito pa ganun-ganun. Tas yung kapatid ko po, hindi siya pumapasok sa trabaho ngayon para mabantayan si Papa. Kaya nagbibigay po si Papa para din sa pamilya ni Kuya. Kaya maraming salamat po sa lahat ng tumutulong. Tas sana po matulungan niyo po ulit kami ngayon. Tapos, yung perang ipon ng papa mo naubos na. Hindi ko po tinatanong na di ba? So, tapos narinig ko pa sa usapan ninyo kanina na si Ate Lynn uuwi dito. Opo. Pero walang pamasahe. Opo. Yun nga po yung sabi niya, nangihiram po siya sa akin. Kaya sabi ko,
Yun, ningikan na po agad yung Gcash niya para makabiyahe na po sila dito. Magkano pa pamasahe mula doon hanggang dito? Hindi ko na po alam. Daddy Palagay mo, Frankie. magkano? Sige, ganito yan, ha? Para may magbantay sa tatay mo, magbibigay ako ng tulong para sa inyo, ha? Oh. Bigay ako 10,000, 2, 4, 6, 8, 10. Para sa lalong madaling panahon, makauwi yung ate mo. Dahil alam mo naman, mulat sa pool talaga mga kababayan, gusto ko talaga may kapatid. May anak si Tatay Rudolph na dito nakatira. Kasi hirap po talaga sila. Sa edad po ni tatay, hindi na niya kaya alagaan si Ate Dangdang. At ang iniisip ko dito, pagka walang magbantay kay Ate Dangdang, baka pati si Ate Dangdang is magka-problema. So ito, bahala na kayo para sagutin ko yung pamasahe ng ate mo, and then yung the rest, pandagdag gamot ng tatay mo. No? Hindi ko man sila mapuntahan, awakan mo. No? Hindi ko man mapuntahan ngayon yung tatay mo kasi talagang sinadya ko lang malaman yung sitwasyon, no? Kalagayan ng tatay mo. Sana makatulong iyan sa inyo. Sobrang laking tulong po nito, Daddy Frankie. Maraming salamat po, Daddy Frankie. Kasi hindi po kayo nagsasawa na tulungan po kami. Hindi. Sabi ko hanggat kaya ko eh. No? Hindi ko po ma-explain paano po ako magpapasalamat sa inyo. Pasalamat ka lang kay God. Opo. Okay na sa akin yun. Basta laban lang. Kasi napapanood ko, madami din po kayong tinutulungan ngayon. Na ano pa din po ninyo. Parang napupuntahan nyo pa din po kami kahit ang layo-layo po namin. Yes. Thank you. Para kay Ate Dangdang, para kay Tatay Rudolph. Alam ko kayo, malalakas pa kayo ng asawa mo. Pero si Tatay Rudolph tsaka si Ate Dangdang, laban lang. Mag-pray ka na malagpasan pa ng tatay mo to. Kailangan natin yung mga tatay natin, no? Mahirap palang magulang, alam ko yan. Sobra po. Nung nawala po si Mama, parang ang laki po nung nawala sa amin. Kaya sabi ko, gusto ko sana kahit paano dito ako. Kasi yung baby ko nga po. Naintindihan ka Gusto ko din namin. po sana alagaan si Papa. Kasi nagsabi siya sa akin nung nasa hospital po. Sabi, ang hirap daw po pag wala siyang kasama dito. Kahit gusto niyang sabihin yung nararamdaman niya, parang sabi, yung una pong sinabi ko po sa inyo na gusto namin siyang ipunta sa hospital kasi po hindi siya nakakakain. Eh pag hindi po siya nakakakain, di din siya iinom ng gamot kasi ano din po siyang uminom ng Masakit gamot. sa tiyan. Sabi po niya, sabi ko, gusto ko siyang ipunta sa hospital. Tapos nung sabi niya, wag na daw. Sayang daw sa pera, gastos daw po. Ha? Tapos Basta- nung umuwi po kami, sabi niya daw po sa kapatid ko, kahit gusto niya daw pong maipunta siya sa hospital, wala daw pong magbabantay sa kanya. Sabi ng tatay mo. Opo, bilang ano po, sobrang sakit po na marinig yan kasi nandito naman po kami. Parang ang bigat po sa kanya na sabihin sa amin yung problema niya kasi may sarili-sarili din po kaming problema. Ganon yung inis. Ganon po siguro yung nasa So parang isip may niya. time dumarating time minsan na parang sinasarili na lang ni tatay yung nararamdaman niya. Opo. Pero at least ginagawa niyo yung best niyo. Ano? So para hindi magtampo si tatay or what, maramdaman din niya, kung nandyan ang asawa mo, pasyalan mo. Malapit lang naman yata dito. Opo. Kakapasyal lang din po namin yung kahapon po or nakaraan. No? Ate Dangdang, okay ka lang? Pag-pray natin si Tatay Rudolph, ha? Yun mga kababayan, mga kabarangay, ito po yung sitwasyon, kalagayan ni Tatay Rudolph. Bagamat kami nababahala, pero sabi ko sa kanila, huwag mawala ng pag-asa, ipag-pray natin. Sa nakikita ko kasi talagang hindi kinaya or hindi kinakaya ng katawan ni Tatay Rudolph yung mga gamot niya sa kanyang katawan, kaya nagsisilabasan yung sakit niya. No? Siguro. Ate Laika, mapapanood ni tatay ito. Alam ko si Tatay Rudolph malakas at wala siyang ibang inisip kundi kayong mga anak niya, lalo na mga apo niya. Kasi lagi ko siyang kinakausap nung malakas siya, sinasabi niya sa akin, kahinaan niya, kaligayahan niya yung mga apo niya, anak mo, anak ni Ate Dangdang, lahat po kayo. So, ngayong nasa
kalagayan siya or sitwasyon niyang ito, kayong mga anak niya naman ang inaasayang magpapalakas. Ano ang mensahe mo, mapapanood niya ito para lalong tumibay siya, para malaman niya na may umaasa sa kanya, which is kayo po yun. Pa, lakasan mo pa po yung loob mo. Kasi nandito pa po kami, nandito pa yung mga apo mo. Kaya, lakasan mo pa yung loob mo na labanan yung sakit mo. Malalagpasan mo to, malapit na eh. Malapit mo na matapos yung gamutan mo sa TV mo eh. Tapos sabi mo, hindi naman masyadong malala yan. Sabi mo, mas malala pa yung una nung nangyari sa'yo yan. Ay, dapat lakasan mo. Dapat labanan mo lang yung sakit na yan. Kasi malakas ka naman eh. Lakas mo nga bago ka naggamot. Tapos kung kailan naggamot ka, saka naman nagkaganyan. Dapat mas lalo ang lumakas ngayon eh. Dapat, pa, alalahanin mo, dito pa yung mga apo mo, walang kasama to. Si Ate Dangdang, inaantay ka dito sa bahay. Uwi na din si Ate Kulot para may kasama kayo dito sa bahay. Hindi, may mapagsasabihan ka na kung ano yung masakit sa'yo. Kaya dapat pagaling ka na pa. Sige. Basta kung anong kailangan, ha? Gawin ninyo kung ano yung nararapat, ha? Kung ano yung mga gamot kailangan. Nandito pa rin ang Team Daddy Frankie, no? Hindi nagsasara ang pintuan. Hanggat kaya namin, gagawin ko. Makasurvive si tatay. Okay? So maraming salamat po mga kababayan. At eto, nananawagan muli si Ate Laika para sa kanyang tatay. Okay? Hihingi po ako ulit sa inyo ng tulong para po sa papa ko. Alam ko po, ang daming beses nyo na po kaming tinulungan. Pero ito po ako ulit, manghingi po ako ulit ng tulong para po sa papa ko kasi kailangan niya po ngayon. Maraming salamat po. Si Lord na lang po bahalang magbalik sa inyo ng tulong. Yun. Siyempre, bago matapos ang video ito mga kababayan, nais ko lang po magpasalamat kay Ma'am Dina ng Murrieta, California. Nagpadala po siya ng 6,165. Ito ay naipadala, dumating pa sa amin yung June 2. No? Ano nang petsa ngayon? Pero gaya na aking sinasabi mga kababayan, huwag po kayong mag-alala basta dumating, nakalista po yan. Gawa ng napakarami na nating tinutulungan talaga hanggang sa Isabela na po tayo ngayon mga kababayan. Kaya sa lahat po ng sumusuporta, tumutulong sa mga beneficiary ng Team Daddy Frankie, maraming salamat po. Sa mga kababayan natin OFW, mga kababayan natin nasa ibang bansa, maraming salamat po sa inyong lahat. Mga kababayan, hindi na po kami pupunta sa ospital, ipapaubaya ko na lang muna sa mga anak kasi pupunta man kami doon ay hindi pa rin kami pwede basta-basta pumasok. Kumbaga family pa rin. Ang importante, nalaman natin sitwasyon na iparating ko rin sa inyo. Una-una, nag-alala rin talaga ako. At nakapag-abot din tayo ng tulong sa pamilya nila. Maraming salamat mga kababayan. Mabuhay po tayong lahat and God bless po. Laban lang. Ate Dang, ha? Mag-inom ka ng gamot. Malapit na yung check-up mo ulit. Kailan check-up niya? July 6 yata. Ay, no? 6 Tama? or 8 po. Ha? 8 po. July 8. Basta magkakasunod kayo. 6. July 6. O, tignan na lang namin. Basta dyan, basta first week. Alam niya eh. Alam na, no? Basta pagka, sasama ka, So, ang problema, sinong kasama? Pag-isipan ninyo yun, ate, ha? Kung pwede. Kasi hindi po pwedeng kami lang na walang pamilya. No? Tapos, padalahan mo yung ate mo, pero napadalahan mo na yata. Hindi pa po. Hindi pa, ngayon padalahan pa mo lang yung ate mo para may makauwi na. Okay? Sige, salamat. God bless. Maraming salamat. Laban lang. Ha? Sige, pasensya na kayo kung hindi ako na agad-agad nakapunta. Okay. Kararating lang namin kagabi. Kararating lang namin dyan galing Isabela. Kaya medyo puyat pa. Tinan mo, hindi na ako nakapag-bihis mga kababayan. Kasi gusto ko talaga kumustahin sila. Pero okay lang yan. Maraming salamat. God bless po.